Samantala, habang nakapwesto sa may finish line ay kausap ni Seide Toki ang kanyang kuya sa telepono, nang bigla yung kuhanin ni Koga kay Sugimoto upang ipaalam kay Seide Toki na naipit sa matinding traffic sa Irohazuka ang kanilang support car, habang sila namang dalawa ni Sugimoto ay kasalukuyang nakisakay sa sasakyan ng mga tagapagbalita patungo sa may finish line pero hindi sigurado kung makakaabot sila sa tamang oras. Dahil doon ay ipinaubaya na ni Koga kina Seide Toki ang pagsuporta sa mga taga Sohoko at ang pagbibigay ng malamig na tubig at tuwalya sa mga iyon. Ipinag-utos din ni Koga kay Seide Toki na ipag-cheer ang mga iyon bilang pagsuporta matapos ng mga iyong ibigay ang buong lakas hanggang sa huli. Malaking tulong umano na makaramdam ang mga iyon ng suporta mula sa team at sa ngayon ay si Seide Toki pa lang ang makagagawa niyon kaya dapat ay lakasan nito ang kanyang boses sa pagsigaw nang sa ganon ay hindi ito matabyunan ng malakas na hiyawan ng iba pang mga manunood. Nung una ay nag-aalinlangan pa si Seide Toki kung magagawa ba niya ang ipinag-uutos ni Koga pero nang palakasin na ni Sugimoto ang loob niya ay inisip niyang kaya niya iyon sabay sigaw ng malakas bagay na ikinagulat ng iba. Samantala, maya-maya pa ay nakarating na rin sina Tad Akoro pero halos sumakit naman ang ulo ng dalawa sa pagkakaalog ng mga ito kanina sa loob ng sasakyan. Maya-maya pa ay naglakad na ang tatlo palapit sa arco ng finish line at doon ay itinanong ni Makishima kung sino sa tingin ng mga ito ang unang makakalampas doon. Para kay Kinjo, bilang ace ay si Ima Izumi ang pambato nito pero sinabi ni Tad Akoro na baka mag-ulat ang mga ito na si Naruko ang manalo. Nang mga oras na iyon ay patuloy pa ring nagtatagisan ng bilis sina Midosuji at Naruko hanggang sa 1 kilometro na lang ang natitira bago sumapit ang finish line. Nagpapalitan lang ang mga ito ng pwesto sa unahan nang biglang lumitaw na sa likuran ng mga ito ang tatlo. Nagulat si Ima Izumi nang makita na napakalayo pa ng agwat nila sa mga iyon kaya inisip nito na malabong makahabol sila sa dalawa pero dahil nakikita niyang may laban naman si Naruko kay Midosuji ay sinabi ni Ima Izumi na hindi na rin naman masama. Gayunpaman, hindi naman makapapayag si Kuroda na hindi nila maaabutan ang dalawa kaya pumadyak pa ito ng mas mabilis, ngunit biglang sinabi ni Ashikiba na ang dalawa sa kanila ay hindi kayang mapaiksi ang agwat na iyon. Kahit na magsikap umano ang dalawa ay hindi pa rin sila makakahabol. Pero kung silang tatlo umano ay baka magawa nilang makaabot. Hindi nagtagal ay nagsimula ng umarangkada si Ashikiba at sinabing siya naman ang magdadraft. Maghang-mangha si Ima Izumi sa sobrang bilis ng pagpadyak ni Ashikiba pero para mas lalo pa itong bumilis ay tinanong ni Kuroda kung may classical music bang tumutugtog sa isip nito. Doon na natuwa at namangha ang mga manunood at inisip kung magagawa bang makahabol ng Hakone Academy sa dalawang nauuna. Habang pumapadyak ng mabilis ay sinasabi ni Ashikiba sa kanyang sarili na makakahabol sila dahil dinala siya ni Kuroda hanggang doon para makapagpahinga. Inisip din niya na hindi niya akalaing mapapasali siya sa Inter-High at magsusuot ng numero 1 sa kabila ng pagiging tagalabalang noon at matapos niyang biguin ang team sa inaasahan ng mga ito. Pero kahit nagkaganon ay pinatawad at sinuportahan pa rin siya ng mga iyon kaya ang oportunidad na ito ay iniaalay niya sa team. Sinabi ni Ashikiba na pumapadyak siya ngayon para bumawi sa lahat ng tao na tumatawag sa kanyang ace kaya hindi nagtagal ay ginawa na nito ang metronome dancing para makahabol. Maya-maya pa ay hinalangan na ito ni Kuroda matapos nitong makapagpahinga sa huli pero tinawanan lang ni Midosuji ang mga iyon at sinabing kahit pagsamahin pa ng mga iyon ang pagsisikap at gamitin ang mga kalamnan ng mga ito, ang agwat na iyon sa 500 metro na natitira ay laging bahagi umano ng kanyang mga kalkulasyon. Ngunit napatingin si Midosuji kay Naruko at sinabi sa sarili na ito lang ang hindi niya isinama sa mga kalkulasyon niya. Napansin ni Naruko ang pagtingin na iyon ni Midosuji kaya inasar niya ito pero matuwid ni Midosuji na nag-e-exercise lang siya ng mata dahil nananakit na ang mata niya sa kulay pulang si Naruko. Pagkatapos ay biglang naggitgitan ang dalawa pero dahil hindi nagpapatalo si Naruko ay sinabi ni Midosuji na talagang kahanga-hanga ito at kung nanatili lang umano ito noon sa Kansai para sa high school at sumali sa Kyoto Fushimi kasama niya ay magiging magkasama sila sa parehong koponan at bagaman medyo weird para kay Midosuji na sabihin iyon pero palagi umano nitong naiisip kung paano sana sila naging matalik na magkaibigan ni Naruko. Ngunit napangisi na lang si Naruko at sinabing hindi siya malilinlang ni Midosuji sa makapagbagbag damdaming salita niyon dahil batid ni Naruko na gagawin talaga nito ang lahat para manalo. Natawa si Midosuji at sinabing tama si Naruko habang nagulat naman si Ima Izumi nang mapagtanto na si Midosuji pala ang tinutukoy noon ni Naruko noong araw na bumalik ito galing Osaka na sinabi nito na may nakalaban siya doon. Naiintindihan na ngayon ni Ima Izumi kung bakit hindi inalis ni Naruko ang tingin nito kay Midosuji kahit na nililito sila kanina ni Kamari. Sinabi ni Ima Izumi sa kanyang sarili na sana ay sinabi yun sa kanya ni Naruko ng mas maaga para mas naintindihan niya ito. Dahil doon ay sinabi ni Ima Izumi na kung maaabutan niya si Naruko bago pa man ang finish line ay itutulak niya ang likod nito sa abot ng kanyang makakaya, sapagkat ngayong araw ay ipinaubaya na niya kay Naruko ang pagiging ace ng kanilang team. Naabot na ng dalawang nangunguna ang huling 400 metro ng laban at doon ay pinaplano na ni Midosuji na lumipad patungo sa finish line. Ngunit hindi rin naman magpapatalo si Kuroda na pilit humahabol sa dalawa kahit na alam nito na hindi ganoong kadali na paikliin ang pagitan nila sa mga iyon, kaya muli niyang kinalmet ang kanyang sugat sabay arangkada.
Pagpatak ng huling 300 metro ay nagawang makahabol ng mga taga-Hakone pero para kay Midosuji ay hindi magagawang makasabay ng mga iyon sa susunod na dalawang kwantuhan na daan bago sumapit ang finish line. Maya-maya pa ay sinabi ni Midosuji na oras na para lumipad kaya inilabas na nito ang kanyang pakpak na animoy sa isang insekto, at sa kalagitnaan pa talaga ng kwantuhan na daan iyon ginawa ni Midosuji, kaya nabahala si Ashikiba at sinabing naunahan na naman sila ni Midosuji. Samantala, hindi na alintana ni Naruko ang pagtama ng braso niya sa pader dahil sa matinding pagliko at mabilis na pagpadyak. Nang mga oras namang iyon ay nasa likod niya si Midosuji na nakapwesto ng tuwid na tuwid sa ibabaw ng handlebar nito. Napansin ng mga manunood ang animoy pakpak ng insekto sa likod ni Midosuji na siyang nagpabilis dito hanggang sa magpantay na ulit silang dalawa ni Naruko. Kumuhuni rin ito na parang insekto kaya napaisip si Naruko kung iyon na ba ang tinatawag na flying ride ni Midosuji. Dahil sa sobrang bilis ni Midosuji ay naalala ni Naruko ang naganap nilang karera noon sa Osaka kung saan si Midosuji ang nanalo, kaya sinabi niya sa kanyang sarili na kung matatalo na naman siya ngayon ay hindi siya isang tunay na lalaki. At bilang siya ang tinaguri ang pinakamabilis sa naniwa ay umabante siya kay Midosuji pero agad din naman siyang naabutan yun sabay tanong nito kung meron ba siyang iba pang espesyal na teknik na gagamitin. Sumagot si Naruko at sinabing wala na pero nagsanay umano siya simula nung matalo siya noon at para sa araw na ito ay piniinaw niya ang kanyang katawan. Dagdag pa ni Naruko na ang sprint sa finish line na ipapakita niya kay Midosuji ay karaniwan lang kaya walang espesyal doon, ngunit iyon umano ang sprint na ginagawa ng katawan na iyon na perpekto niyang piniinaw. Nagulat din si Midosuji nang sabihin pa ni Naruko na manood siyang mabuti dahil sa ikalawang bahagi ng sprint sa finish line na iyon ay magiging mas mabilis pa ito na parang isang roller coaster. Narating na ng dalawa ang huling 150 metro bago ang finish line at ng mga oras na iyon ay kasalukuyan namang puspusan ang paghabol ni Kuroda na noy nasusugatan na sa braso dahil sa pagtama nito sa pader. Sa kabila niyon ay nagpapatuloy pa rin si Kuroda para makahabol at maihatid si Ashikiba, kaya naman halos maiyak ito habang tinitingnan ang paghihirap na iyon ni Kuroda na siya niyang pinagkuhanan ng lakas. Maya-maya pa ay sinabi niyon sa kanya na pagkalabas nila sa huling kanto ay itutulak na ni Kuroda ang likod niya para umabante na siya, at siya na umano ang bahala sa natitira pa sapagkat doon na matatapos ang trabaho ni Kuroda. Nagpatuloy ang pagsayad ng braso ni Kuroda sa pader hanggang sa ibigay na ni Kuroda ang hudyat ng pag-abante ni Ashikiba. Pagkatulak niya sa likod nito ay nahulog na siya sa kanyang bisikleta, at bagamat sugatan ay masaya pa rin naman si Kuroda dahil nagawa niya ang trabaho niya. Nang mga oras na iyon ay hindi na lumingon pa si Ashikiba bagkus nagpatuloy na lang sa pag-abante hanggang sa makahabol siya sa huling 100 metro. Napansin ni Naruko ang paghabol na iyon ni Ashikiba kaya sa natitirang 70 metro ay nag-sprint na siya pero hindi pa rin talaga nagpatalo ang dalawa na nag-sprint na rin kaya naging magkakapantay na sila pagpatak ng 60 metro. Ang lahat ng manunood ay abang na abang sa laban na iyon habang isinisigaw ang pangalan ng kani-kanilang mga pambato. Nang matano na ni Seidetoki si Naruko ay mag-isa niyang isinigaw ang pangalan ni Naruko bilang pagsuporta doon. Samantala, habang papalapit na sa finish line ay naalala ni Naruko kung paano niya binitawan ang pagiging sprinter na siyang pinakamahalagang bagay sa kanya, kaya sa labang ito ay ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas. Kasabay niyon ay ang pagnanais din ni Ashikiba na manalo kaya mula sa pangatlong pwesto ay humabol ulit siya sa dalawang nauna ng umarangkada habang sinasabi na siya ang mananalo. Sa huling segundo naman ng karera ay nagawang makarating nina Sugimoto at Koga sa tapat ng finish line, at doon ay nasaksihan nila ang matinding laban ng tatlo na pare-parehong nagnanais na manalo. Ang lahat ay nag-abang kung sino sa mga iyon ang unang makakatawid sa finish line pero sa huli ay si Ashikiba ang nagtagumpay. Tuwang-tuwa ang mga taga-suporta ng Hakone Academy habang dismayado naman sina Naruko at Midosuji sa nakuha nilang pangalawang pwesto. Nang salubungin ni Koga si Naruko ay hindi nila ito tuluyang nalapitan dahil sumisigaw ito sa inis pero kahit ganon ay naiintindihan ni Sugimoto ang nararamdaman nito. Gayunpaman, masiglang umaten si Naruko sa award ceremony at masaya pa itong bumabati sa mga manunood nang bigla nitong marinig ang isang lalaki na napansin ang pagiging maliit niya. Sinigawan niya iyon at sinabing maliit lang siya dahil mababa ang entabladong kinatatayuan niya, pero nang subukan ni Ashikiba na patayuin siya sa mas mataas na entablado ay makikitang mas matangkad pa rin si Ashikiba, bagay na ikinaasar lalo ni Naruko. Maya-maya pa ay sinimulan na ang pagbibigay ng yellow number tag kay Ashikiba, ang green number tag kay Daobashi, at ang red number tag naman kay Manami. Habang tinitingnan ang mga iyon sa entablado ay natutuwa si Izumaida sapagkat ang tatlong number tag ay nakuha ng kanyang mga ka-team. Nang mga oras na iyon naman ay inis na inis si Kaburagi at sinabing natalo pa sila ng Hakone Academy sa pag-sprint patungo sa finish line, at naroon si Naruko sa entablado na nagagawa pang magbiro. Sinubukan itong pigilan ni Danchiko pero hindi ito nakinig kaya hinawakan ito ni Ima Izumi sa buhok habang ipinapaliwanag dito ang nangyari. Sinabi ni Ima Izumi na ginawa ni Naruko ang lahat ng makakaya niyon patungo sa finish line at alam niya iyon dahil nasa likod lang siya ni Naruko. Naunang umatake si Midosuji at sinundan naman agad iyon ni Naruko. Inihagis umano ni Naruko ang bisikleta nito pasulong upang tiyak at tumpak na manalo. Inamin ni Ima Izumi na inakala niyang panalo na nga si Naruko pero itinapon umano ni Ashikiba ang bisikleta nito sa eksaktong parehong oras.
Dagdag pa ni Imaizumi na wala nang mas nakakaramdam ng sobrang pagkabigo sa mga oras na ito kesa kay Naruko sapagkat natalo iyon ng dahil sa pagkakaiba ng mga iyon sa tangkad. Pero dahil alam naman ni Naruko na wala nang magagawa pa kung tangkad ang pinag-uusapan ay pinili na lang nitong itago ang totoong nararamdaman. Maya-maya pa ay bumaba na si Naruko sa stage at naglakad patungo sa lugar na walang tao. Naupo siya doon para mag-relax pero hindi niya na napigilan ang maiyak at mapasigaw. Samantala, habang minamasahe ni Gorezo si Teshima ay biglang naalala ni Onoda kung paano niyon pinilit ang sarili na makarating hanggang sa finish line dahil naubos niyo ng lakas sa laban sa pag-akyat na daan na siya dapat ang gumawa. Gayunpaman pinilit niyang huwag magpalamon sa kanyang mga iniisip sapagkat ang gusto niya ay masaya lang sila, nang bigla siyang tawagin ni Teshima para pasalamatan sa pag-akay niya rito kanina. Nagulat si Onoda sabay hingi ng tawad dahil hindi naman sana mangyayari iyon kung hindi siya napahiwalay sa team. Gayunpaman ay binati at pinasalamatan pa rin siya ni Teshima nang bigla namang may tanong ni Aya kung kakayanin bang makalaban ni Teshima bukas sa kabila ng sitwasyon nito ngayon. Natigilan ang lahat sa tanong na iyon nang bigla namang nawala ng malay ang Noy iinom sana ng tubig na si Kaburagi. Habang tinutulungan ito ng iba ay naisip ni Imaizumi na kaya nangyari iyon ay dahil naipon at nagsabay-sabay ang pagod ni Kaburagi habang at pagkatapos ng karera. Hindi rin niya akalaing magiging ganoong kalala ang mangyayari sa kanilang team lalo na at isa rin si Kaburagi sa mahalagang bahagi ng koponan. Samantala, habang pinapaypayan si Kaburagi ay biglang ipinag-utos ni Teshima kay Onoda na hanapin si Naruko, sapagkat meron umano silang pag-uusapan bago sila bumalik sa kanilang hotel. Agad na kumilos si Onoda pero habang naglalakad ay iniisip nito kung ano kaya ang mahalagang sasabihin ni Teshima. Sa sobrang pagtataka ay iniisip pa nga nito na baka sasabihin niyo na hindi ang mga iyon makakapadyak bukas ni Kaburagi, pero agad yung iwinaglit ni Onoda sa kanyang isipan dahil naalala niya ang sinabi noon ni Makishima na ang masamang iniisip ay nagbibigay rin ng masamang resulta. Dahil doon ay sinabi niya sa kanyang sarili na kumpleto silang lalaban bukas dahil ang Team Sohoko ay palaging nagtutulungan sa isa't isa gaya ng palaging sinasabi sa kanila noon ni Kinju. Habang iniisip iyon ay biglang natigilan si Onoda sapagkat nakita niya na nasa kanyang harapan si Kinju. Nang mga oras naman na iyon ay tinanong ni Tadakoro si Makishima kung sigurado ba ito sa desisyon na hindi na magpakita gayong ang laban na iyon pa naman ang dahilan ng pag-uwi nito. Samantala, habang gulat na gulat pa rin si Onoda nang makita ang dating kapitan ay sinabi rito ni Kinjo na manunood sila sa finish line, kaya nilapitan ito ni Onoda at nagpasalamat sa pagsuporta nito sa team. Pagkatapos ay sinabi dito ni Onoda na kasalukuyang may problema ang kanilang team kaya pilit niya itong niyaya papunta sa tent sapagkat alam niya na matutuwa umano ang mga iyon kapag nakita si Kinju. Ngunit kahit anong pilit ni Onoda ay hindi sumama si Kinjo dahil ayon dito ay kailangang ang anim ang magtulungan sa isa't isa, at ang mga ito rin lang umano ang magkasama sa loob ng abot kamay kapag kailangan ng mga ito ang bawat isa. At dahil graduate na sina Kinjo ay hindi na umano nila kayang suportahan ang mga iyon kaya naman malungkot na bumalik si Onoda sa kanilang tent kung saan naunahan pa siyang makarating doon ang hinahanap niyang si Naruko. Sinimulan na ni Teshima ang kanilang meeting at doon ay sinabi niya sa lima ang tungkol sa magiging plano nila para bukas. Gaya umano ng nakaraang taon ay magtutulungan at magtitiwala sila sa isa't isa at papadyak sila sa abot ng kanilang makakaya bagay na sinang-ayunan naman nina Imaizumi. Pagkatapos nun ay sinabi ni Onoda sa mga ito na nakita niya si Kinjo kanina, bagay na hindi mapaniwalaan ng apat pero sinabi ni Onoda na hindi ang mga iyon magpapakita sa kanila. Sinabi sa kanya kanina ni Kinjo na nung una ay plano naman ng mga iyon na pumunta sa tent nila pero dahil sa pagkatalo ng team sa unang araw pa lang ay nagbago ang isip ng mga iyon. Sinabi ni Kinjo na kung pupunta sila sa tent ay madidagdagan lang ang tensyon at maaaring mawala sa focus ang grupo. Naintindihan ni Onoda si Kinjo dahil hanggang ngayon ay ang team pa rin ang iniisip ng mga ito. Dagdag pa nito na aalis na sana silang tatlo na hindi nagpapakita sa kahit sino man sa team pero napagdesisyonan umano nila na manatili at manood ng karera hanggat kaya nila. Pagkatapos ay pinabalik na ni Kinjo si Onoda at sinabing iparating nito sa iba na manunood silang tatlo. Nagtaka si Onoda kaya sinabi ni Kinjo na umuwi si Makishima na galing pa sa England bagay na labis na ikinagulat ni Onoda. Natuwa ang apat nang malaman na naroon ang tatlo para suportahan sila kaya sinabi ni Onoda sa mga ito na kailangang mas lakasan pa nila at doon ay naramdaman ni Teshima ang pagtaas ng pressure ni Onoda. Nagkasundo ang lima na ipapanalo nila ang laban at kahit nakahiga at nagpapahinga pa si Kaburagi ay isinali na rin nila ito sa kasunduan nila na maging numero 1 bukas sa karera.